Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Pipito. Si Bagyong Pipito nga po ay tuluyan na po yan nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at meron na nga po tayong shear line na umiiral dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon at yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado po niyan ang eastern section ng Visayas at kasama rin po ang Caraga region and Davao. At meron nga po tayong northeasterly surface wind flow na nakaka-apekto rin po yan dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon. At ayon po sa ating advanced weather forecast, possible na nga po bumugso yung northeast monsoon o yung amihan sa mga susunod na araw. At dito naman po sa nilabas ng European Center, yung chance ba na magkakaroon ng panibagong sama ng panahon. Ito pong advanced prediction range hanggang November 28, November 18 to November 28. Makikita naman natin yung paglandfall pa possible paglandfall pa or paglusaw sa may parte ng China. At dire-diretso nga po northeasterly surface wind flow yung makaka-apekto sa extreme northern Luzon. At habang makikita nyo po itong straight line na ito po yung easterlies, yung mainit na hangin. At yan po ay makakaranas na naman po tayo ng maalinsangan na panahon. Pero may mga chance po na mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan yan, lalo na po pagbugso nitong possible nating northeast monsoon o yung amihan. Dito po mapapansin natin yung biglang pagbugso nung hangin. Ito makikita nga po natin itong kulay pula na ito na nanggaling sa parte ng China. Ito na nga po yung possible northeast monsoon o yung amihan ay aasahan na po natin yan ngayong linggo na ito. Dito po sa advanced weather forecast na nilabas ng European Center, bukas nga po asahan natin patuloy na magiging maganda at maayos ang lagay ng panahon at wala naman na tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan maliban na lamang sa thunderstorm. By November 20, expected natin northeasterly surface wind flow pa rin, apektado ang extreme northern Luzon, habang yung easterlies naman, apektado naman ang Visayas and Mindanao. Pagdating naman po ng November 21, ito po yung ating possible expectation. So, dito po, northeasterly surface wind flow pa rin, habang easterlies pa rin na nakaka-apekto sa may parte ng Mindanao at may mga chance po ng mga mainit katamtamang pag-ulan lamang. At meron din po tayo mga possible low pressure area sa parte ng Mindanao pero malulusaw din po kaagad as of now. By November 22, ganoon pa rin po yung magiging sitwasyon ng ating lagay ng panahon. Pagdating po ng November 23, ito po magkakaroon ng possible low pressure area sa eastern section ng Mindanao pero mababa ang chance niyan na maging isang ganap na bagyo. Habang yung northeasterly surface wind flow, apektado po ang parte ng Luzon. At pagdating naman po ng November 24, tuloy-tuloy nga po expected natin yung ating lagay ng panahon is the same. Kaya pagiging maayos at maganda lagay ng panahon, may mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating po ng November 25, expected po natin magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan sa parte po yan ng Mindanao at eastern section ng Visayas. By November 26, dito po bubugso na nga yung northeast monsoon o yung amihan. Kaya mapapansin nga po natin, magkakaroon na ng tsansa muli ng mga pag-ulan dito sa parte ng extreme northern Luzon. At dito nga po, ito pong easterlies patungo pa rin po sa may parte ng Visayas and Mindanao. Habang mapapansin naman po natin yung low pressure area ay magpapaulan naman po yan sa parte po ng Mindanao. By November 27, expected na nga po natin na ito nga po ay dahan-dahan pang lalakas, no? Yung pagbugso ng northeast monsoon.
At pagdating po ng November 28, dito nga po mapapansin na nga po natin yung pagsasalubong na nung easterlies at northeast monsoon, no? Ito po yung ating amihan. Expected natin na magkakaroon ng mga pag-ulan sa parte ng Visayas, Mindanao, Palawan, at kalat-kalat na pag-ulan sa may parte ng Bicol Region at Mindoro Provinces, habang yung shearline naman ay magpapaulan sa may parte ng Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan. Bagamat sa ngayon, wala naman po tayo nakikitang banta ng panibagong bagyo hanggang November 28. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.